Yan, live tayo mga kabunyog, mga kababayan. Nasa harap tayo ng Senado. Ayan, maraming pulis dito. Presidente ng Pilipinas na si Sara Duterte. So kailangan singilin si Sara Duterte. Huwag palampasin ang mga Supreme Court na gumawa ng bagong procedure. Mali ang ginawa ng Supreme Court. Kung ang Supreme Court ang magiging court ng Pilipinas, kalimutan na namin ang gobyerno. Mas maganda ba wala ng gobyerno kung ganito katarantaduhan? May Senate President ka na walang ginagawa na nag-violate ng Constitution, pero nakaupo pa rin. Si Escudero ang nag-violate ng Constitution. Si Sara Duterte, nagdakaw. convict Sara daw! Walang katarungan sa bayan. Ang mga mahihirap at isang OFW na Sara! Panagutin! Pinanda! Impeachment! Ituloy! Pero si Sara Duterte, nagiging ang bansa, nagbabakasasa, putang ilang yan, walang kwenta! Nakakagalit, pag hindi ka galit. Dahil tayo dito mga kabunyog, mga kababayan. Huwag natin papalusutin si Sara Duterte. Sunod-sunod po ito. Sunod-sunod na pagkilos. Mga kabunyog natin lang. Wala naman sila pwede, sila doon ang nakagawa ng edis committee. Kasama ba kami? Dapat talaga maalis siya. Paano ba? Nagawa! Ilang naman ako sa'yo. Bonggang bobo. Di pa si Gadon, na-disbar. Ito si Sara, nagbanta, hindi pa rin nadidisbar. Diba? Tatlo lang kasalanan yung ginawa ng Supreme Court. Unang kasalanan na ginawa nila, hinayaan nila na yung mga lalaking nangingisda ibalik sa municipal waters. Pinayagan nila. Pangalawa, pinayagan nila na yung mga minerong malalaki ay hindi pwedeng ipagbawal ng mga LGU. Pangatlo, ito, dinidisbatan nila yung impeachment. Tatlong kasalanan ng Supreme Court. Anong klase? Taga-protekta dapat ng taong bayan, taga-protekta ng konstitusyon. Pero ito, kinakampihan ng mayayaman, kinakampihan ng mga tiwali. Ano ba aasahan natin sa batas? Kung ganyan ang batas, walang kwenta. Tapos wala pong masa-cite in contempt. Alam niyo kung bakit? Protektado tayo ng saligang batas. Yung due process, hindi rin kailangan kay Sara. Bakit? Alam due process? Nobody shall be deprived of life, liberty, and property. Yung impeachment, hindi siya nadideprive ng life, hindi siya nadideprive ng liberty, at hindi rin yung pag-aari ang posisyon bilang vice-presidente. So wala, hindi nag-aakay sa kanya yun. So, sir, pabor po ba kayo na magbobotohan mamaya po para ito ng impeachment? Dapat, hindi muna sila magbotohan kasi may motion for reconsideration. Correct. Hintayin nila. Saka hindi naman bobo yung mga nagsasabing mali yung ginawa ng Supreme Court. Kahit nga si Din Tony Labilla again. Framer ng Constitution, si Renato Puso. Diba? Kawar malaman nila, galit ang taong bayan. Galit, nagalit. Yan po. Nandito yung mga harap. Ito po. Dami nagrarally. Nasa harap kami ng Senado ngayon. Ito po. Para sa ating mga eskwelahan, sa ating mga ospital. Yan po. Live tayo mga kabunyog. Live. Ito. Sige. Anong message natin ngayon? Nasa harap tayo ng Senado. Kailangan linisin si Sara. Kanyang mga kasalanan. Isa ito si Pinky Tam sa mga impeachment complainant, ha? Opo, ako po ay part 3 complainant. Ayan, dami-daming pulis, oh. Oh, makita nyo, ang daming pulis, oh. Ito yung mga pulis. Nasarap tayo ng Senado. Ayan, oh, para makita nyo ang sitwasyon dito. Ayan po mga pulis, oh. Ayan ang Senado. Si Patre, ah. Oo. Ayan, papakita ko sa inyo mga kabunyog.
pananagutan at katarungan. Ang ating mga senador, Ito. dapat maging senador ng taong bayan, hindi senador ni Duterte, hindi sunod-sunuran sa Malacanang. Dapat tumindig ang mga senador para magbigay ng aral sa lahat. Po. Senado. Patuloy sa kanilang pagnanakaw. Kakampi nila ang mga senador. Kakampi ang Korte Suprema. Kakampi ang Malacanang. Papayag ba tayo doon, mga kasama? Papayagan ba natin na ibasura ang impeachment mamaya? Yeah! Kaya ito po ang ating babala sa mga senador. Kapag tinuloy at ibasura ang impeachment, ang katapat po niyan ay galit ng taong bayan. Bubuhos sa lansangan ang mamayan. Makikita nila at maramdaman ang galit ng taong bayan at sila ay ibabasura ng kasaysayan. Dahil ang mga senador na yan, sila ay makikilala bilang mga senador na kakampi ni Sara Duterte, kakampi ng mga magnanakaw, kakampi ng mga mandarambong. Kasama natin ngayon iba't ibang mga grupo para sa ating panawagang katotohanan at katarungan. Palakpakan natin ang pagdating ng mga kasama natin mula sa Bunyog, San Lakas, BMP Oriang. Andito rin po ang bayan, ang mamayan, sumisigaw para sa katotohanan at katarungan. Kaya muli nating isigaw ang ating panawagan, Marcos Singilin! Convict! Convict! Convict Sara now! Convict Sara now! Ituloy ang impeachment! Sara panagutin! Sara panagutin! Yung logo. Maraming salamat kay Mang Palatino mula sa bayan. Malinaw ang tindig ng taong bayan na long overdue na ang impeachment case laban sa ating Vice Presidente na si Sara Duterte. Sa ilang buwan na tuloy-tuloy na pagdedelay at pagkakatali sa teknikalidad ng mga desisyong ginagawa ng Kongreso ng Senado, talo ang taong bayan sa ginagawa nilang ito. Malinaw ang panawagan ng taong bayan na ituloy na ang impeachment case ni Sara Duterte dahil mas mahalaga kaysa sa mga teknikalidad na ibinabato nila sa mamamayang Pilipino ang esensya ng pananagutan, ang esensya ng hustisya na matagal nang ipinagkakait sa atin ng ating gobyerno. Para sa ating susunod na tagapagsalita, tinatawagan natin si Amira Lidasan mula sa Sandugo. Assalamualaikum po sa inyo. Ituloy ang impeachment! Sara panagutin! Hindi lang dapat si Sara Duterte ang managot sa korupsyon, sa pagnanakaw, sa ating pinaghirapan mga buwis, pinaghirapan na yaman ng bansa. Dapat managot din ang mga senador na nakaupo ngayon dahil sa pinagtatakpan nila ang katiwalian na ito. Isa silang mga taksil sa taong bayan, taksil sa mga mamamayan na bumoto sa kanila. Isama na rin natin ang Korte Suprema na hindi pinakikinggan ang taong bayan kung hindi idinadaan tayo sa mga teknikal. Katulad ng ginawa din nila sa Sulu na hinihiwalay sa farm at ginagamit rin ang mga teknikal na mga sinira nila ang pagkakaisa ng mga kapatid nating Moro at sinisira rin nila ngayon ang ating tiwala sa taong bayan na mayroong hustisya dahil sa
pagnanakaw kapwa nila, kurap. Alam natin ano ang nasa likod kung bakit ayaw nila nalitisin si Sara Duterte, sapagkat ang confidential funds at intelligence funds na meron si Sara mas doble o triple pa doon kay Marcos at babalik ito sa kanilang lahat. Ang usapin dito ay ang more than 600 million na confidential fund na inaako ng isang vice president o ng isang politiko na para sa kanila. Pera ng taong bayan yun. Pera dapat yun na mapupunta sa mga kasama ninyong mga kabos na kababayan sa Mindanao. Pera dapat yun na napunta sa mga katutubo na nangangailangan ng serbisyo, paaralan, pagkain. Pera dapat yun ng mga kapatid ninyong Moro na napipilitan na mabuhay sa kahirapan, napipilitang mangibang bansa, makipagsapalaran sa ibang bansa dahil ang laging sinasabi sa atin, walang dagdag na sahod, walang trabaho. Sa Mindanao, pinakapuras pa rin ang mga probinsya na meron sa amin. 612 million na winawagas ng mga politiko para lang sa kanila. Pero tayo, sinasait ang budget para sa ating serbisyo. Narito kami, ang mga kapatid ninyong Moro at mga katutubo, naniningil sa ginagawang korupsyon, katiwalian, at naniningil sa ginagawa ng Senado na isinasawalang bahala. Ang ginagawa ng taong bayan, ang paniningil ng taong bayan. Mga taksil sa taong bayan, katatapos lamang ng eleksyon, marami silang mga pinrami sa atin. Taksil sa taong bayan, sapagkat pinagtatakpan nila ang katiwalian at korupsyon. Kaya sa mga kapatid namin na mga taga Mindanao, ipagpatuloy natin ang paniningil sapagkat ang tama ay ang litisin, ang lagnakaw, ang tiwali. Ang tama ay ipaglaban ang ating mga karapatan. Maraming salamat po. Wassalamualaikum sa inyong lahat. Maraming salamat kay Mek Lidasan mula